Si Nonoy ay isang photographer sa isang eskwelahan sa kanilang probinsya. Hindi ito nakapagtapos ng kolehiyo, ngunit eksperyensyado naman siya sa pagkuha ng mga larawan, lalo na sa tuwing araw ng pagtatapos ng mga bata. Sa kakaunting kinikita niya rito, natutustusan ang kanyang pangangailangan dahil uli lang lubos na siya, kung kaya't siya na mismo ang bumubuhay sa kanyang sarili. Inom dito, sugal doon. Yan ang buhay ni Nonoy. Palibhasa'y walang sumasaway at kumokontrol sa kanya. Magaling rin itong mambola na kailangan niya sa kanyang trabaho upang marami siyang maging kliyente. Isang araw, "Hi Flor, napapicturean mo na ba si Toto?" Tanong ni Nonoy kay Flor. Si Toto ang kaisa-isang kapatid ni na Flor at Gemma. Panganay si Flor at bunso naman si Toto. Tatlo lamang silang magkakapatid. Hirap rin sa buhay ang kanilang pamilya, ngunit sa pagtutulungan kasama ang kanilang mga magulang ay nakakaraos rin naman. "O ikaw pala, Nonoy," gulat na bati ni Flor sa lalaki. "Nako, hindi na muna. Wala pa akong pang-down dyan eh. Eto nga't inutang lang namin yung pambili ng sapatos ni Toto sa graduation. Kawawa naman kung yung luma niya ang gagamitin. Kaya pasensya ka na muna, Nonoy ha. Mukhang may libreng picture naman si school nila. Okay na sa amin yun." Mahabang paliwanag ni Flor. Ito naman, talambuhay na ang sinabi. "Okay lang naman sa akin kahit walang bayad. Ikaw pa ba? Malakas ka kaya sa akin?" Pambobola naman ni Nonoy. "Nako, pigilan mo nga ako, Noy. O sige na, mauna na ako ha. Hinihintay na ni inay itong pinamili ko eh." Tura naman ni Flor sa kausap. "Nako, pakipot ka pa. Type mo rin naman ako eh." Bulong ni Nonoy sa sarili. "Mahuhulog ka rin sa akin, Flor." Pangiting-iting paalis na sana si Nonoy nang marinig niya ang boses ni Gemma. "Uy Nonoy, sinong kausap mo dyan? At pangiting-ngiti ka pa na parang nasisiraan ng bait?" Usisa ni Gemma. "Wala, nakita kasi kita kaya masaya ako." Alibay ni Nonoy sa dalaga. "Nako, umiral na naman yung pagiging bulero mo." Puna ni Gemma na kinikilig rin naman. Dahil noon pa man ay crush na niya ang lalaki. Kaya lang ang ate Flor niya ang type ng binata. Ngunit ganun pa man, hindi siya nagsasawang pakitaan ito ng motibo kapag may pagkakataon. "Pauwi ka na rin ba?" Tanong ni Gemma sa binata. "Oo eh," sagot naman ito sa dalaga. "Mabuti pa isabay na lang tayo, Noy. Nang may pakinabang ka naman sa akin, dalhin mo tong bitbit ko." Utos ni Gemma. "Wow ibang klase ka talaga, Gemma. Demanding. Bakit hindi mo gayahin ang ate Flor mo? Napakahinhin," sabi ni Nonoy sa dalaga. "Nako, hindi ko gagayahin yun. Matandang dalaga ang kilos nun eh." Pasimangot na tugon ni Gemma sa kausap. Habang naglalakad pa uwi, nagkikwentuhan ng dalawa. "Buti pa, Gemma, tulungan mo na lang ako sa ate Flor mo para naman mapasagot ko na siya." Nagpantig ang tenga ni Gemma sa tinura ng binata. "Dapat ako na lang ang ginugusto mo, hindi si ate Flor," sa isip-isip ng dalaga. "Anong klaseng tulong naman ang gagawin ko sa'yo?" Naiirit ang tanong nito sa lalaki. "Tutulungan mo akong mapasagot ang ate Flor mo," ani ni Nonoy sa kanya. "Ano namang kapalit nun?" Balik na tanong ni Gemma. "Basta, ako na ang bahala sa'yo. Wala ka pang nagagawa para sa akin kapalit na agad? Talaga to, napakasigurista mo naman talaga." Pabirong pangaasar ni Nonoy sa babae. Okay, sige. Basta, hindi pwedeng walang kapalit to ha. Sisingilin talaga kita." Sa ganoong usapan, ay naghiwalay ang dalawa sapagkat naririnig na ni Gemma ang tawag ng kanyang ate Flor. "O ate, pariyan na." Sagot naman ito sa tumatawag na kapatid. "Bakit ngayon ka lang? Magkasunuran lang tayong naglalakad kanina pa uwi ah. Paglingon ko wala ka na. Akala ko nauna ka na dito, yun pala ako ang nauna sa'yo. Saan ka ba galing?" Inis na tanong ni Flor sa kapatid. "Napakwento lang ate." "Kwento? Tanghaling tapat nakuha mo pang makipagkwentuhan?" Mataas na boses ni Flor sa kausap. "Nadaanan ko lang kasi si Nonoy sa gilid ng pamilihan.
Kaya yun, napakwento ako. Paliwanag ni Gemma. Nako, iwas-iwasan mo yung lalaking yan ha. Wala ka diyang mapapala. Bolero yan. Baka mabola ka pa niyan. Babala ni Flor sa nakababatang kapatid. Bakit ate? Mabait kaya si Nonoy? Pagtatanggol ni Gemma sa lalaki. Hoy, anong mabait ka dyan? Lumalandi ka na. Seryosong sabi ni Flor sa kapatid. Ano ka ba ate? Landi agad? Totoong mabait naman talaga yung tao. Ayaw mo ba sa kanya ate? Sige ka, baka maunahan kita sa kanya. Pangaasar naman ni Gemma sa kanyang ate. Tigilan mo nga ako. Idadamay mo pa ako sa kalandian mo. Bilisan mo na dyan sa ginagawa mo. At nang makakain na tayo. Singhal nito sa kapatid na noon ay kinikilig pa. Naiwan siyang nag-iisip at napatanong sa sarili kung may puwang nga ba si Nonoy sa puso niya. Totoong mabait na tao ito. Ni minsan ay wala siyang nabalitaan na nakikipagbasag ulo ito sa kanilang lugar. Ngunit ang ayaw nga lang niya dito ay kilalang bolero at sugaro nito sa kanilang lugar. Bagay na ayaw niya sa isang lalaki. Isang umaga, natanaw niya mula sa kanilang bahay na magkasama si Nonoy at ang kanyang kapatid na si Gemma. Masaya ang dalawa habang naghaharutan na kumakain ng fishball. May kung anong kumirot sa kanyang puso na tila senyales ng selos at pagkahabag sa sarili. Tumalikod na lamang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Lingid sa kanyang kaalaman ay sinadya ng dalawang pagsilosin nito na ideya naman ni Gemma. Ano, sabi ko sa'yo effective diba? Pagyayabang ni Gemma kay Nonoy. Oo nga, galing mo. Parang lalong nagalit sa akin eh. Sabi ni Nonoy sa dalaga. Hindi kilala ko yan si Ate Flor. Alam ko nagsiselos yan. Kaya dapat ipakita pa natin na sweet tayo. Suwestyon ni Gemma sa lalaki. Sa kabilang bahagi ng kanyang isip ay natatawa siya at kinikilig. Dahil kahit hindi naman makatotohanan ang kanilang ginagawa, nakakasama naman niya palagi ang lalaking kanyang lihim na iniibig. Isang gabi ng linggo, papasok na sana si Flor sa kanilang bahay nang makita niyang nag-aaligan si Nonoy at Gemma. Nakalingkis ang kamay ni Nonoy sa bewang ng kanyang kapatid. Hindi mawari ni Flor kung ito ay kanyang sisitahin. Hindi rin niya mawari ang kanyang nararamdaman kung bakit parang mas matindi ang kanyang inis kaysa sa galit sa nakita. Kung kaya't imbis na sitahin niya ang mga ito, kinabukasan ay pinuntahan na lamang niya si Nonoy sa pinagtatambay nito at sakto nga na naroon ang binata. Noy, pwede ba kitang makausap? Tanong ni Flor sa lalaki. O ikaw pala Flor? Tila may hangover pa ang lalaki. Ano naman ang nakain mo at gusto mo akong makausap? Pangaasar nito sa kanya. Pwede ba? Huwag kang mayabang. Anong feeling mo, gwapo ka? Kasi dalawa kami ng kapatid ko sa'yo. Galit na litanya ni Flor. Ano? Anong sinasabi mo dyan, Flor? Maangang tanong ng binata sa kanya. Tigil-tigilan mo na si Gemma. Utos nito sa binata. Bakit? Nagsiselos ka ba? Hindi naman tayo Pangasar ulit ni Nonoy sa kanya. Kung tayo ba titigilan mo na si Gemma? Tanong ni Flor sa binata. Ang mga ngiti noon ni Nonoy ay napalitan ng seryosong muka nang marinig ang sinabi ni Flor. Halika nga dito. Alam mo naman na una pa lang ikaw na talaga ang gusto ko eh. Kaso ang ilap-ilap mo. Kaya naisip ko na magpatulong kay Gemma na pagsilosin ka. Effective naman pala. Paliwanag ng binata. Pagsilosin pati halikan? Iritadong tanong ni Flor sa binata. Malamang, paano ka magsaselos kung walang ganon? Depensa naman ito kay Flor. Tigilan nyo na yan ni Gemma. Kung hindi, hindi na kita papansinin kahit kailan. Banta ni Flor sa binata. Okay boss, ito naman, may batas na kaagad. Kakaon lang natin mahigpit kaagad. Wala sa ayos na tura ni Nonoy sa dalaga. Naghiwalay ang dalawa na masaya, lalo na si Flor, dahil nalaman na niya ang totoo. Si Nonoy naman ay magkahalong saya at pagkalito dahil sa namumuong damdamin na kay Gemma simula nang maging close sila. Nako,
May usapan nga pala kami ni Gemma mamayang gabi. Hindi ko nasabi kay Flor, pero bahala na. Last na naman to. Saka alam naman na niya na hindi totoo yung sa amin ng kapatid niya. Pagpapakalma niya sa sarili. Nagkita nga si Nonoy at Gemma sa isang bar malapit sa bayan. Nagkainuman at nauwi sa hindi inaasahang pangyayari. Walang kahit na anong narinig si Nonoy kay Gemma. Ang totoo nga niyan ay gustong gusto ng dalaga ang nangyari. Kung kaya't sa kabila ng relasyon nila ni Flor, ay magkarelasyon din sila ni Gemma ng patago. Naulit ng maraming beses ang pangyayaring iyon sa kanila. Patagong nakakalusot ang dalawa dahil hindi naman nagkukulang sa oras si Nonoy kay Flor. May nangyari na rin sa kanila ng kasintahan. Nang isang gabi ay dinala niya ito sa kanyang inuupahang bahay at doon na naabutan ng umaga ang dalaga dahil sa napakalakas na ulan. Nasundan rin iyon ng makailang ulit kung kaya't isang umaga nagising na lamang si Flor na naduduwal na at napag-alaman nilang nagdadalang tao na ito. Dahil legal ang kanilang relasyon, walang pangambang ipinagtapat iyon ni Flor sa kanyang ama't ina, kung kaya't agad na pinaasikaso kay Nonoy ang kanilang kasal sa West. Agara naman ang kanilang pag-iisang dibdib, sapagkat kahihiyan ito sa kanilang lugar. Tanggap naman na ni Gemma ang pag-asawa ng kanyang kapatid, ngunit ang hindi naman niya matanggap ay ang pagdadalang tao rin niya sa asawa na ngayon ng kanyang ate. Paano niya ito ipapaliwanag na mas nauna siya ng ilang buwan sa pagdadalang tao sa asawa ng kanyang kapatid? Hindi ito itinago ng matagal ni Gemma. Natuklasan rin ito ng kanyang pamilya. Galit na galit si Flor sa kapatid at pati na rin sa asawang si Nonoy. Ngunit wala na siyang magawa sapagkat kasal na silang dalawa at isa pa ay nagdadalang tao rin siya. Ganun rin ang kanyang kapatid si Gemma. Sa sobrang kahihiyan ay umalis sila sa kanilang probinsya at nanirahan sa lugar kung saan wala sa kanilang nakakakilala upang maiwasan na sila ay pag-usapan. Huwag ka nang magalit sa akin, Flor. Ikaw naman ang mahal ko, kaya pinakasalan kita. Hindi ko lang talaga pwedeng talikuran si Gemma dahil anak ko rin ang dinadala niya. Isa pa, kapatid mo siya, paliwanag ni Nonoy sa asawa. Labag man sa kalooban ni Flor dahil alam niyang mali ito, ay wala naman siyang magawa dahil bukod sa wala nang pupuntahan si Gemma, wala ring kasalanan ng bata sa kanyang sinapupunan. Kung kaya't inunawa niya na lamang ito kahit napakahirap. Ate, patawad, pagsusumamo ni Gemma sa kapatid. Umiiyak at halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Flor. Naaawa siya sa kapatid at naaawa rin siya sa kanyang sarili. Ngunit mahal niya si Nonoy. Hindi niya ito kayang iwan. Ate, sorry, hindi ko magawang iwan si Nonoy. Mahal ko siya. Alam mo yan sa una pa lang. Patawarin mo sana ako, ate. Hindi naman ako makikialam sa relasyon nyo. Basta wag mo lang din siyang ipagkait sa magiging anak namin. Sa ganoon nagkasundo ang dalawa. At dumating nga ang araw ng panganganak ni Gemma, kung kaya't ang atensyon ay nasa kanya na. Masakit man sa kalooban ni Flor, pero wala naman siyang magawa kung hindi ang unawain ang kanilang sitwasyon. 3 buwan pa bago ako manganak, konting tiis na lang, at ang atensyon ni Nonoy ay sa atin naman na anak. Pagsasalita ni Flor habang inaaplos-aplos ang kanyang malaking tiyan. Magpahinga ka na ng maaga, Flor, ha? Makakasama sa anak natin ang pagpupuyat. Sa kabilang kwarto lang ako, nagbabantay kay Angelo, sabi ni Nonoy sa asawa. Pag may kailangan ka, ay kumato ka lang, ha? Tumangu-tangu na lamang si Flor dahil alam niyang hindi lang ang kanilang anak ang babantay nito, kung hindi pati si Gemma. Dumating ang araw ng panganganak ni Flor at ganoon nga ang nangyari. Sa kanya naman nabaling ang atensyon ni Nonoy. Bagay na ikinatuwa naman niya, ngunit hindi ito nagustuhan ni Gemma, kung kaya't nagdemand ito kay Nonoy. Noy, wala ka ng oras kay Angelo. Anak mo rin naman siya. Reklamo ni Gemma sa lalaki. At ito'y narinig naman ni Flor. Kay Angelo ba o sa'yo nagkukulang ng oras si Nonoy? Mataray na sabat ni Flor. O teka,
Huwag kayong magtalo. Ayusin natin to. Awat ni Nonoy sa magkapatid. Ganito na lang. Magsalita na lang kayo. MWF si Flor. TTHS naman ikaw, Gemma. Yung araw ng linggo, ako na ang mamimili kung saan ko gusto, okay ba sa inyo yun? Labag man sa kalooban ni Flor, ay wala siyang magawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang. Samantalang si Gemma naman ay tuwang-tuwa sa kanyang narinig. Kung kaya't kapag araw ni Nonoy sa kanya, ay todo postura ito upang akitin muli ang lalaki. Ganoon din naman si Flor, kapag araw ng kanyang asawa sa kanya, todo ang pagpapaganda niya sa sarili, kung kaya't ganadong-ganado palagi si Nonoy. Kung tutuusin, ay parang nahipnotize lang ang magkapatid at talaga namang nakakaawa ang kanilang kalagayan. Pinaghahatian nila ang isang lalaki. Kinalimutan nila ang kanilang dignidad na para bang hibang at uhaw sa pag-ibig ni Nonoy. Akala ng dalawa ay okay na ang kanilang setup. Hanggang sa isang araw, ay bigla na lamang nagbago ang pakikitungo ni Nonoy sa kanilang magkapatid. Hindi na nasusunod ang kanilang schedule. Madalas ay wala rin ito sa kanilang bahay. At kung uuwi galing sa trabaho, ay gabing-gabi na. Doon na nagkaroon ng kutob ang dalawa na baka may ibang babae na ang kanilang asawa. Hanggang sa isang araw, ang nooy kanilang kutob lamang ay totoo pala talaga. Nag-uwi ng babae itong si Nonoy sa kanilang tahanan. Isang umaga sa kanilang pagising ay bumungad sa kanila si Nonoy at ang kasama nitong babae na natutulog sa sofa. Dahil sa galit ng magkapatid, ay binuhusan nila ang mga ito ng malamig na tubig na siya namang nagpagising agad-agad sa dalawa. Teka, anong ginagawa nyo? Bakit nyo kami binuhusan ng tubig? Pasigaw na sambit ni Nonoy. Kayo ang dapat naming tinatanong. Anong ginagawa nyong dalawa dito? At bakit may kasama kang ibang babae? Sino siya, Noy? Galit na pagkakasimbit naman ni Flor. Wala na kayong pakialam doon. Simula sa araw na ito, ay dito natitira si Esther sa bahay natin. Huwag niyo siyang papagurin dito Buntis siya. At ayokong may mangyaring masama sa dinadala niya. Nagkakaintindihan ba tayo rito? Matapang na pagsasalita ni Nonoy. Wala namang magawa ang magkapatid kung hindi ang maiyak na lamang. Samantala, ang babaeng si Esther naman ay nakangisi lamang sa dalawang magkapatid. Ano, narinig niyo ba ang sinabi ni Nonoy? Huwag niyo akong papagurin sa bahay na ito dahil makakasama sa akin yon. Isa pa, gusto ko ay palaging malinis dito dahil ang pangit-pangit, ang baho-baho at ang gulo-gulo ng bahay nyo. Makakasama sa baby ko yan Maselan ng pagbubuntis ko. Maarting sambit ng babaeng kabit ni Nonoy. Pulang-pula ang mukha ng dalawa sa galit habang ang mga ito ay umiiyak. Walang iya ka, Noy. Hindi pa ba kami sapat sa'yo? At kumuha ka pa ng isang kerengkeng? Galit na pagkakasabi naman ni Gemma. Huwag na kayong magreklamo dyan. Kung ayaw niyo rito, ay magsialis na lang kayo. Nakakasawa kayo Puro na lang kayo katoksikan. Maluwag pa naman ang bahay na to. Kaya hindi naman siguro magiging sagabal si Esther sa inyo. Teka, nasaan ang mga bata? Magsasalita pa sana ang magkapatid. Ngunit walang pakialam na umalis sa harapan nila si Nonoy na para bang walang nangyari. Wala na rin silang magawa kung hindi ang pakisamahan ng babaeng daladala ni Nonoy sa kanilang bahay. Ayaw nilang mangyari na iwan sila ni Nonoy, alang-alang sa kanilang mga anak, kahit pa mali na ang mga ginagawa nito. Lumipas pa ang ilang mga araw at buwan, ay naging mas mahirap sa magkapatid ang paninirahan kasama si Nonoy, maging ang kapit nito. Madalas na ang oras at atensyon ni Nonoy ay nakatuon sa bago niyang kinakasama. Lumalapit lamang ito sa kanila kapag gusto nitong makaraos sa gabi. Naging malupit rin ang pakikitungo ng kabit ni Nonoy sa kanila. Wala itong ginawa kung hindi humilata maghapon at magdamag, manood ng TV at kumain ng kumain. Di pagwawalis ay hindi nito magawa.
Pati ang mga labahan nito ay sa kanila ipinapalaba. Isang araw ay natauhan na lamang ang magkapatid. Bukod kasi sa laman sila ng chismis sa kanilang lugar, ay parang katulong na lamang sila sa bahay na iyon. "Gemma, okay ka lang ba?" Tanong ni Flor sa kanyang kapatid. "Hindi ako okay, ate. Masama ang pakiramdam ko kahapon pa. Siguro ay dahil sa sobrang pagod." Nanghihinang sambit ni Gemma sa kanyang ate. "Saglit lang, ikukuha kita ng gamot at makakain." Maya-maya ay umalis si Flor at kumuha nga ng gamot at pagkain para sa kanyang kapatid. Pagkatapos niya itong painumin ng gamot at pakainin, ay seryoso niya itong tinanong. "Gemma, mahal mo pa ba si Nonoy?" Seryosong tanong ni Flor sa kanyang kapatid. "Hindi na, ate. Pero ayokong lumaking walang ama ang aking anak." Seryosong sagot naman ni Gemma sa kanyang ate. "Huwag mo nang alalahanin yun, Gemma. Ang importante sa ngayon ay tayo. Ayusin natin ang ating buhay. Pwede tayong mabuhay sa hindi ganitong sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ay unahin naman natin ang ating sarili. Nakakapagod at nakakasawa na ang ganito, Gemma. Dahil lang sa isang lalaki ay nagkaaway pa tayong magkapatid. Pasensya ka na, Gemma, at hindi ako nagpakaati sa'yo. Pasensya ka na dahil nabulag ako ng pag-ibig at naging makasarili ako. Ngayon, eto tayo, parehong biktima. Sana mapatawad mo ako, Gemma. Mahal na mahal kita at gusto kitang mawala sa ganitong sitwasyon. Mahal na mahal rin kita, ate. Pasensya ka na sa mga nagawa't nasabik sa'yo noon." Umiiyak na pagkakasabi ni Gemma. "May plano ako, Gemma. Pagkagaling na pagkagaling mo, ay aalis na tayo sa lugar na to. Kaya magpagaling ka na. Aayusin natin ang ating buhay nang walang Nonoy. Babalik tayo kina inay at itay. Malamang miss na tayo ng mga yon. At doon, sisimulan nating maghanap ng trabaho at magnegosyo." Nakangiti at makikita sa mukha ni Flor ang pag-asa sa kanyang mga sinasabi. Dahil doon, ay nagkaroon rin ng pag-asa si Gemma at nabago rin ang kanyang kaisipan. Ang dating mga babaeng parang nahipnotismo ay biglang mga natauhan at muling nagbalik ang sigla sa kanilang mga mukha. Lumipas ang 1 linggo at ginawa nga ng magkapatid ang kanilang pinlano. Walang paalam silang umalis sa pamamahay ni Nonoy at ni isang mga gamit ay wala silang dinala sapagkat para sa kanila ang lahat ng iyon ay basura. Buo sa kanilang mga puso't isipan ang pagbabago ng kanilang buhay. Punong-puno sila ng pag-asa at wala nang Nonoy pa ang gugulo sa kanila. Nakauwi na nga sila sa bahay ng kanilang mga magulang. Maluwag at sabik na sabik sila nitong tinanggap. Doon ay ikinuwento nila ang lahat ng kanilang pinagdaanan, kung kaya't galit na galit ang mga magulang ni Flor at Gemma sa lalaking si Nonoy. Idinimanda nga nila ang lalaking iyon at hindi na ito nagkaroon ng karapatan na makalapit pa sa kanila. Di kalaunan ay nakapag-abroad si Flor, habang si Gemma naman ay nagkaroon ng isang negosyo na siya namang sumasapat sa pangangailangan ng kanyang anak. Katuwang ni Gemma sa pag-aalaga ng anak at pamangkin ang kanyang nanay at tatay, habang si Flor naman ay patuloy ang pagsustento ng pera sa kanila. Nabalitaan na lamang nila di kalaunan na itong si Nonoy ay iniwan na ng kanyang kinakasama. Nang manganak pala ito, ay sumama ito sa mayamang foreigner at iniwan sa kanya ang kanilang anak. Ngayon ay mag-isa na lamang itong si Nonoy at sana ay wala nang iba pang babae na mabiktima pa. Palaging tandaan lalo na sa mga kababaihan na pumili ng tama at maayos na lalaki. Hindi man ito gwapo o mayaman pero responsable sa buhay, ayos na iyon. Kesa naman sa taong bigla mo na lamang pipiliin o mamahalin, pero kalaunan ay sisirain lamang pala nito ang iyong buhay. Huwag palaging pairalin ang iyong puso. Kailangan mo ring gamitin ang iyong utak nang sa gayon ay hindi mo ito ikapahamak.